Sa totoo lang ito para sa akin passport na lang talaga yung makakapagpatunay kung nasaan yung tao. Kasi may chip yan, magtututot yan eh. Nasa database natin yan eh. Pagka itong itong passport na to, kaya nga tayo may lookout order, di ba? Lookout order, meron tayong hold departure order. Kasi yung mga yan, yung mga passport na yan, pag ginanon mo yan, lalabas yun. O nakapula ka. Meron kang hold departure order, di ka pwedeng umalis. Meron kang lookout order. O di ka lahat ng pupuntahan mo kailangan alam ng gobyerno. O makikita doon, yung chip mo tututot sa Singapore. O tutunog sa Indonesia. Kasi standard yun eh. Tutunog sa Europa, ganun yun. O kinancel nyo yung passport niya, wala na. Kung saan magpunta si Teves ngayon, hindi nyo na lalo matatagpuan. Bakit? Wala na eh. Wala na siyang passport na itinatap-tap sa mga airports eh. Sa mga immigration eh. Tama? Sige. Ang Department of Foreign Affairs ang magkakansela ng passport ni Teves, habang ang National Bureau of Investigation ang magpapauwi sa kanya. Nilinaw naman ng DFA na kahit kanselado na ang pasaporte, hindi nila agad mapauuwi ng bansa ang dating kongresista. Wala raw kasing police power ang embahada at konsulado sa ibang bansa. Nasa kamay rin daw ng Timor-Leste kung ipadedeport si Teves. So may bago ba? May bago ba? May bago. Ang bagong balita ay kanancel yung passport niya. Pero will it make parang ano maitutulong nito sa kaso na to? Wala. Bakit? Ganun pa rin. Nagtatago pa rin yung tao. Kinakanlong pa rin yung tao nung bansa kung saan siya nandoon. Sabi nila, hindi pa rin yan uuwi sa Pilipinas. So walang pagbabago. So itong balita nito, walang kwenta. Pero bakit ibinabalita pa rin? O kaya ibinabalita kasi meron silang gustong pagtakpan ng mga totoong balita. Tama? O ano sabi ng DFA? Wala naman kaming pulis. Hindi naman namin siya pwedeng habulin. Ang kaya lang namin gawin is yun nga, i-cancel yung kanyang pasaporte. So hindi niya na yung magagamit. Pag tinutot-tutot niya yun, ginanon-ganon niya sa mga pupuntahan niyang bansa yun, wala na. Wala nang pagkaano yun. Hindi na gumagana. Ganon yun. So, ang tanong, ano ngayon ang naitulong nitong malaki? Naitulong nitong malaki nitong balita na ito, mapagtakpan yung mga totoong issue. Kaya nga, tinan mo, si Abalos, yung anong sinasabi niya noon, yun pa rin sinasabi niya ngayon. Hindi mo matatakbuhan ang kamay ng batas. Kahit nasaan kang lupalop, ay hahabulin ka ng batas. Pucha yan. Inarinig ko na yan sa sa pelikula ni FPJ. Ililihis nyo lang yung issue. Sige, play. Sa ngayon, hindi pa nakakansela ang Philippine passport ni Teves dahil hindi pa natatanggap ng DFA ang utos mula sa korte. Ang pala binabalita nyo nauuna nyo pang ibalita kaysa ipakansela hanggang ngayon pala hindi pa nakakansela. Kasi mas nauna yung press release, mas nauna yung pa-interview sa media, bago yung aksyon. Ano yung aksyon? Yung actual na pagkakansela ng passport. Anak ng tinapay yan. So anong ibig sabihin nito? Di katarantaduhan lang na naman itong mga balita na to. Mag-alala. Sabi nga nito ni Mira Bismanos, kaya mag-alala kasi kahit na ang media plano nilang i-whitewash. Plano nilang i-whitewash itong mga issues sa bayan natin. Ipapaalala natin lagi yan. Tayo ang magpapaalala. Sige, diretso. Naniniwala naman ang abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio na walang basehan ang kanselasyon ng passport ng dating kongresista. Babalik lang daw si Teves sa Pilipinas oras na wala ng banta sa kanya. Sabi nga same story. Same old. Bakit? Anong nagawa nitong pagkansela ng passport? Uuwi na ba si Teves? Anong sabi ng abogado? Uuwi lang siya kung feeling niya
wala nang imminent danger sa kanyang buhay. So therefore, ito pag-cancela ng passport, walang silbi. Therefore, itong balitang ito ay binubuhay lang nila para mawala sa kanila yung atensyon. Ang kaligtasan. Naharap si Teves sa kasong murder, frustrated murder at attempted murder kaugnay sa pagpatay kay Governor Digamo noong March 2023. Bukod pa riyan ang ibang kaso ng pamamaslang sa Negros Oriental. Ibang mga kaso ng pamamaslang, lahat dun, siya? Yung ibang mga i-file na kaso dun, acquitted na siya sa mga yun. Yung iba dun, wala na, hindi na nag-file ng kaso. Kaya nga merong nag-file ng kaso, 2019 pa yung kaso, tapos ngayon lang i-file. Anyways, yan ang balita kay Congressman Arnie Teves. Galingan mo pa. Galingan mo pa, Kong Arnie. Maganda nga, umuwi ka na dito para, Kong Arnie. Umuwi ka na dito para i-expose mo na yung mga, yung mga kabulastugan ng mga nandiyan sa Kongreso.